Kumusta mga kababayan, kapatid, kaibigan ko dyan po sa Pilipinas, ang mga overseas Filipino workers dyan po sa iba-ibang parte ng mundo. At saka mga Filipinos dito po sa Malaysia, particularly dito po sa Sabah. Kumusta kayo? Magandang araw sa inyong lahat. Salamat pagi, salamat patang, and salamat malam sa ating lahat po kung nasaan man kayo. Ito po si Nico Fabian, nandito naman sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. Alam nyo po, nagulat din mga Filipinos dito sa Malaysia, dito sa Sabah po. Yung narinig namin ano nangyari kay Yusek, former Department of Public Works and Highways Undersecretary Yusek Maria Catalina Cabral kahapon po. Namatay na siya po dahil sa insidente or sa aksidente po. Aksidente ba yun or insidente po? Nagulat kami dito po sa Sabah. And of course, nagulat din kami po anong mga updates regarding sa International Criminal Court. So today, we will be discussing or I will bring you the issue. Ito ang dalawang malaking istorya, no? Hot issue po dyan po sa Pilipinas tungkol ang dahilan bakit namatay si former Department of Public Works and Highways, Maria Catalina Cabral. And I will bring you also ang footage ng mga reaksyon ng mga tao dyan po sa Pilipinas tungkol ang desisyon ng United States of America na frozen, na freeze sila po ang bank accounts ng prosecutor and 8 judges ng International Criminal Court po. Ano nangyari? What is happening? What will happen to ICC? And ano talaga nangyari sa kay former Yusek or Undersecretary Maria Catalina Cabral? So these are the issues that I'm going to touch sa araw na ito. And before giving you mga footages, I just want to say again, reminder lang po, 6 days na lang, 6 days na lang, tapos Pasko na. Today is December 19. So, ang Pasko 2025 will be on December 25 and that will fall on Thursday. Next week na po, lapit na po. So, ready na ba tayo sa paghanda natin para sa Noche Buena? Ready na ba tayo para to say or to bid goodbye ang 2025, year 2025, and welcome ang New Year 2026. So once again, welcome kayo po dito sa programa natin, ang Nick Talk, The Real Talk with Nico. Okay, umpisa na tayo po. Itong si former Undersecretary ng Department of Public Works and Highways, si Maria Catalina Cabral, alam na natin po, since the time lumabas na itong istorya ang flood control projects, anomalous deals, and she is one of the, sabihin natin, players dyan po sa corruption because she heads one department sa Department of Public Works and Highways sa planning po, planning services. So maraming niyang alam po. He knows a lot of things po. In fact, if I'm not mistaken, she was the one who called up, sino ba yan? Si Senator Ping Lacson, if I'm not mistaken. Correct me if I'm wrong, and asking kung, is it si Ping Lacson, Senator Ping Lacson, ang staff ni Senator Ping Lacson, or si Senate President Tito Soto na asking na pwede na po ang insertion. Ready na sila po. Something like that. In other words, na she played a very, very vital role dyan po sa flood control projects, anomalous deals. Yun na lumabas na mga ghost projects, lumabas na mga substandard projects po, lumabas na ang mga allegations na may kickbacks, ang mga congressmen, mga senators, mga politician natin po. And may involvement din po, based on the investigations by the independent
Independent Commission in Infrastructure. Lumabas na din po mga pangalan, not only ang mga politicians natin, mga lawmakers natin, but of course, ang mga contractors involved. And of course, pangalan mga undersecretaries, no? Or cabinet secretaries din po, lumabas ang pangalan. And dyan po lumabas ang pangalan ni former Appropriation Committee Chairman ng House of Representatives si Saldico, who is now a fugitive. Hindi natin alam kung nasaan siya ngayon. No? Outside the Philippines siya po. And dahil dyan po sa mga investigation, both from the ICI and dyan po sa Blue Ribbon Committee, which until now, hindi sila nag-resume ang Blue Ribbon Committee investigating itong flood control projects. Lumabas din po ang pangalan na not only ang House Speaker, former House Speaker si Martin Romualdez, na involved din po sa mga kickbacks, but also ang pangalan ni BBM, ang presidente natin si President Ferdinand Bongbong Marcos, that also includes ang First Lady natin si Lisa Araneta Marcos, that also includes ang pangalan ng Majority Leader natin sa House of Representatives, si Representative Sandro Marcos, no? Sandro Marcos. Mayroon pa mga balita narinig natin galing sa Pilipinas na si Martin Romualdez and si Sandro Marcos are the two kings sa ito na po sa allocations or amendments and sabihin natin insertions dyan po sa 2026 sa national budget po and 2025 national budget po dyan po dahil dyan nagalit talaga ang mga Filipinos po. But anyway, it's still ongoing and let's see what will happen po. So, before I will give you again ang sabihin natin footage po regarding itong insidente or the death of Yusek Cabral, let me also inform you na narinig na natin po and it was announced no other than ang presidente natin si BBM na lumabas na ang warrant of arrest ni Madam Sara Diskaya. Kahapon po, nag-announce na ito po ang presidente na lumabas na po and she was already arrested. So, ibig sabihin po, already arrested and now under the custody of the NBI. And yun ba, natupad na po ang promesa ng gobyerno natin ng Marcos administration na before Christmas, although a little bit late na po kasi sabi nila December 15, pero ngayon is 19 na po, na although it's a little bit late, pero okay na yon, no? Okay na yon. Mayroon na isang example po na one of the parties concerned dito po sa anomalya will be spending her Christmas behind bars. Diyan man ang promesa po. But ang tanong ng mga Filipinos ngayon po, no? Ang mga tanong ng mga Filipinos po, nasaan na ang mga malaking isda? Nasaan ang mga malaking isda? Yun din ang gusto namin malaman. If they will be before Christmas or they will spend Christmas behind bars po. Saan na yung Senado? Sinabi nila na before Christmas will be behind bars. Saan na yung mga ibang tao po na nakita natin sa investigation nila po, both the Blue Ribbon Committee and ICI, na kailangan na they have to be investigated and may mga ebidensya that really they played a very, very vital role po sa anomalya ng flood control projects po at saka sa 2025 national budget as well as dito po sa 2026 national budget which was passed just yesterday morning, early morning po, no? Ang BICAM during the BICAM conference, no? During the BICAM conference. Nasaan na po? Ano ba ito? Is this another I don't want to say anymore. Bahala na kayo po. Kayo nang bahala mag-isip kung ano ba ito. Isa lang po. And ang promesa ng presidente, maskin sino kayo, kaibigan ko, kamag-anak ko, political parties
members ng BBM political party or any government officials po, basta may ebidensya, he will make sure na they have to put behind bars. Ha? Walang favoritism dito po, sabi ni Marcos. But it has, we have yet to see kung ito mga promesa ng gobyerno natin po will be materialized or will come true. Okay? So, nandito na po. What I'm going to show you now is itong footage wherein it is talking about what happened sa insidente or aksidente ni Yusek Cabral. Nandito ang interview ng GMA 5 sa driver ni late Catalina Cabral. Let's watch and listen to this po. And after that, we will try to see kung may mga reaction kayo. And maybe I can give a little bit reaction, no? Mga personal opinion ko po regarding itong insidente. So, let's watch and listen to this video clip. And ang driver na po is identified as Cardo Hernandez. Si Cardo Hernandez po, he is the last person together with Cabral before Cabral went missing yesterday po hapon. And her body was discovered unconscious po dyan po sa Benguet. Saan ba yun? Sa Bued River. Her body was found unconscious and it was officially declared lifeless by the authorities concerned and the police. Nandito po, let's watch and listen to this video clip. May Kinon Road na nagtambay po kami, nagpapalipas po ng parang lang po, magtatanggal na stress. Tapos pinalis po kami ng mga pulis kasi bawal po rito. Accident po yung lugar. So dumiretso na po kami ng Baguio, kumain, tapos check-in, tapos yaya po ulit niya akong pabalik dito. Ngayon, sabi niya alas 3, sabi ko, mamaya na lang po ma'am. Bumaba kami po mga 2:30, dating dito po ng alas 3, bumaba po siya, nagpaiwan sa akin. Bago po naman iwan, nakaupo po siya doon sa may bato. Sabi niya, balikan ko na lang siya. Pagbalikan po siguro 1 hour, nakita ko, binalikan ko wala na po dito sa pwesto niya. Ngayon, sinilip ko yung baba, hindi ko naman po makita kasi natatakot din po ako, baka mahulog ako. So, umikot po ako, nagtanong po ako sa mga tao dito na kung walang nakitang dumaan na babae, wala nang daw po. Tapos bumalik po ulit ako para silipin. Talagang wala po. Ay umakyat po ako sa may Pagyule. Iyakitin ako sa hotel. Sa hotel, pinunta namin yung chinik-chikinan na tinanong ko yung receptionist. Wala naman daw po doon. Tapos balik na ulit po ako dito sa may Kinon Road para hanapin. Kaya lang, gabi na po, hindi ko na masyadong makikita yung hindi ko kabisado yung daan. Nagpatulong na po ako sa mga pulis para hanapin. Wala naman po akong flashlight na pwedeng pa-flashlight. Kaya sa kanila po ako humingi ng tulong. Saan kayo galing? Baka may nakarating ng Baguio ba yan? Galing po kami ng Maynila. Anong kasadya nyo sa... Ano lang po, magpapalipas yung para magre-relax lang po siya. Dahil? Hindi ko po alam kung anong dahil na pag-relax. Basta yun lang po ang alam ko. Hindi ko naman alam naman ganun po ang mangyayari. Nung bumibiyahe po kayo, wala naman po siyang kinukwento sa akin kung meron siyang problema, wala naman po kinukwento sa akin. Basta yun lang po. Pag upo niya, matutulog. Sabi ko lang, tulog po kayo dyan, pahinga. Yun lang po, wala nang iba. Wala siyang imig? Naimig lang po. Yung, sabi niya, saan tayo kakain? Sabi niya, ako na ba? Sabi ko, hindi po ma'am. Ikaw lang, saan tayo kakain? Yun lang po. Wala na po iba. Anong mood niya during that time? Malungkot? Yung sa kanya naman, sabi, okay naman po yung
siyang ganun kalungkot na wala naman po sa mukha niya na ganun ang mangyayari. Wala po kong alam. Yun lang po. Okay na po. Pero bago mo siya iwan dito, kuya, may mga sinasabi ba siya? Wala na po siyang pagbaba niya lang. Ang sabi lang sa akin, balikan mo ako. Yun lang po. Wala. Nakailang beses po kayo balik, kuya, no? Punta kayo dun sa hotel, tapos balik. Balik dalawa lang po. Umaga at saka nung hapon. Bakit pinili mong balik-balikan? Nararamdaman mo ba na andito? Hindi po. Siya po ang gustong bumalik dyan. Sabi niya, gusto ko doon. Siyempre ako naman po, driver lang ako sumunod sa kanya para pag-drive siya papunta rito. Wala kang hinala na meron siyang... Wala naman po akong hinala na gagawin niya yun. Ay, kung alam ko lang po, hindi na kami bababa rito. Doon na kami sa hotel. Mag-permis. Nung unang balik mo, kuya, ba't mo sinilip? Naramdaman mo ba na baka tatalon o baka may... Hindi sinilip ko, baka mamaya po nahulog. Kaya sinilip ko. Wala naman po ako nakita. Kaya umalis na ulit ako para magtanong. Kaya ba't hindi mo siya pinigilan? Hindi ko po nakita siyang gagawin niya yun. Wala po ako dyan natupok kasi umalis po ako. Iniwan ko po siya para kung magre-relax siya, balikan ko na lang siya. Kuya, kanina nung inaangat yung body bag, anong naglalaro sa isip mo? Nakita mo na siya? Kaya naiyak na lang po. Hindi ko akalain gagawin niya po yun. Kasi driver na po niya, may tiwala po ako sa kanya. Saka sabi niya sa akin, tutulungan niya po habang buhay. Kaso, ganun po ginawa niya. Hindi ko po alam. Ilang po. Salamat. Yun po, narinig natin ang statement ang driver ni Cabral, si Cardo Hernandez po. According to him, they came from Manila and nagpunta sila sa Baguio, sa Benguet po, just to release stress na po. Si Cabral wanted to release stress. Habang dumaan sila ang Quezon highway po, nag-utos si Catalina sa kanya, sa driver po, na maghinto and bumaba siya po. And just leave her there po. And balikan na lang sa kanya after few hours, no? 1 hour yata yon po. And itong Quezon road po, highway po, is mataas ito po. It is between 20 to 30 meters po, no? So there is a possibility, according to investigation po, no? Baka nahulog ito. And her body was found unconscious dyan po sa Bued River, unconscious pa po. But when they brought her to the hospital, she was pronounced lifeless na po. No, lifeless na po. Maraming mga haka-haka na ngayon po na totoo ba, aksidente ito or ano? Kayo nang bahala po. Aksidente, nahulog siya po, she fell from the cliff, or intentional, she jumped, or whatever po, kayo nang bahala po. But according to the initial investigation of the police authorities in the area, na they found ang body ni Cabral sa Bued River, unconscious, and subsequently, when brought to the authorities or health authorities concerned, she was pronounced lifeless or patay na po. No? May her soul rest in peace. Sige po, we will see ang mga updates regarding itong istorya. And you cannot blame people kung may mga haka-haka po. Pero sana lang po, let us not jump into conclusion. Let us wait until matapos na talaga ang investigation ng police po. No? Kasi marami na, may mga sa social media I saw na mayroon na nagsabi iba-ibang mga version po. No? Mga iba-ibang version. But there is one thing sure, na si Cabral, mayroon talaga siyang alam tungkol sa flood control projects, ang anomalous deals dyan po, which cost nawala ang taxpayers money more than trillions po pesos. No? Trillion pesos po. So, ganito po what is really happened or what happened to former USEC Secretary ng Department of Public Works and Highways, si Maria Catalina Cabral. May
her soul rest in peace, and condolence to the immediate family of the deceased. Yan. Okay, ang next topic po is regarding itong news that we received yesterday na ang United States of America, they freeze ang bank accounts ng prosecutor at saka judges ng International Criminal Court po. No? And let's watch and listen to the reaction or statement made by Attorney Harry Roque, who is really identified and loyalist of Tatay Digong po, no? Tatay Digong. Nandito po, let's watch and listen to this. Medyo konting mahaba ito po, but it's worthwhile so that we will understand ano ang tingin ni Attorney Harry Roque, no? Attorney Harry Roque tungkol itong notisyo o balita nag-freeze na ang mga accounts, bank accounts ng prosecutor at saka judges dyan po sa International Criminal Court. Does it mean that kung ganon man nangyari, no? Is there any possibility that sooner si Tatay Digong will be released from the detention of the International Criminal Court or what? Let's see what will be the next updates regarding this issue. In the meantime, nandito po ang Nung minsan ako'y nag-vlog, no? nandito po ang statement ni Attorney Harry Roque. Well, nung minsan ako'y nag-vlog, no? At sabi ko, tatlong pamamaraan ang pwedeng na maging dahilan para mapalaya si Tatay Digong. No? Unang-una, yung desisyon ng appeals chamber sa argumento ni Tatay Digong na wala ng jurisdiction ng ICC kasi yan ay didesisyonan pa ng appeals chamber. Pangalawa, yung desisyon ng trial chamber na nagsasabi na unfit na to stand trial si Tatay Digong. At pangatlo, kung talagang susuko ng ICC dahil sa financial sanctions at dahil nga dito sa kaso na sinampa at tunusgahan na guilty ang prosecutor at mga judges ng ICC, no? Alam mo, anytime pwede magpadala ang Russia ng mga tao para arrestuhin yung mga judges na yan at prosecutor na yan. At sasabihin nila na that's within our powers, no? Kasi nga yan ang mangyayari kapag nagpupumilit ka na magkaroon ng jurisdiction na wala naman talagang jurisdiction, no? So sa akin, ang mabuting balita kay Tatay Digong ay baka ito maging dahilan para tunay nang mawala ang ICC at maging dahilan sa kanyang pagpapalaya. Ang bad news, hindi natin alam kung kailan mangyayari yan dahil si Tatay Digong naman ay 80 anyos na. Ang Russia ba, meron ba silang batas, attorney, or legal ba sa kanila yung mga extraordinary rendition para kagaya sa Amerika? Well, yan ang ginawa ng ICC. Nagbulag-bulagan doon sa pagkikidnap at pagpapadala sa ICC at sinabi nila, baliwala yan, no? Dahil ang importante, mabigyan sila ng karapatan na depensa ng sarili nila. No? So ang Russia, pwede rin gamitin yung ganyang argumento. Ginagawa yan ng Amerika, ginagawa yan ng Pilipinas, tinotolerate yan ng Netherlands at ng EU, so dapat pwede rin nilang gawin. Kaya nga sinasabi ko, the golden rule, kung ang Europa ayaw nila na dukutin na lang ang kanilang mamamayan para litisin sa iba't ibang jurisdiction, huwag din sila maglitis ang tao gaya ng Tatay Digong na dinukot at dinala dyan sa ICC dahil ang kidnapping, sang-ayon nga sa isang desisyon ng South African Constitutional Court, ay illegal at hindi po pwedeng iwasto ang isang pagkakamali sa pamamagitan ng isa na naman pagkakamali. At yan nga yung pagkikidnap para magkaroon ng jurisdiction sa pagkatao ang isang hukuman. Opo, tsaka yung isang judge at Attorney Harry, no, na nag-preside doon sa isang hearing kay FBRD, may interview, patid ko na napanood po ninyo, at sila po ay umaamin na talagang apektado sila sa US sanctions na ipinataw against sa ICC. Tama po yan, no? Dahil talagang hindi lang yung mga judges ang na-sanction, pati yung mga kamag-anak nila, no? At masakit yan dahil mawawalan ka ng kontrol sa iyong kita, lalong-lalo na ang mga sweldo ng mga judges ay in US dollars at sila ay mga hindi naman taga-Netherlands, no? So kinakailangan magpadala ng pera sa kanilang mga kanya-kanyang bansa, hindi na nila magagawa yun. Pero talagang masakit na nangyari sa kanila kasi wala na silang Google, wala na silang computer programs man lamang, ang kanilang email, proton mail, no? Pero mahirap talaga ang kanilang kalagayan ngayon. Kaya nga ako, sinasabi ko bilang na araw ng ICC, hindi na po pwede magpatuloy at sana nga lang
tunay ng pumanaw ang ICC sa lalong mabilis ng panahon nang mapauwi pa si Tatay Digong na 80 na nga po. Opo, pero still, kumikita pa rin sila for now, attorney, yung ICC. Siyempre, in fact, yan ang dahilan kung bakit linilitis sila si Tatay Digong. Dahil kung wala si Tatay Digong, wala na sila lilitising kaso. So, nagreklamo na nga yung Japan na biggest donor ng ICC na despite na ang dami-dami lang pondo dyan, ang mga kaso nagre-resulta sa pag-aabsulto at halos wala namang kaso talagang dinidinig ang ICC. So talagang yung kaso ni Tatay Digong sa mulat mula, sinabi ko, walang mangyayari dyan, tutuluyan siya dahil kinakailangan ng ICC si Tatay Digong para magpatuloy. It's an existential issue for the ICC. Kung wala si Tatay Digong, baka tuluyan ang mawala yung ICC. Attorney, Sedmar po ito ulit. Doon sa mga recent na mga pahayag ni President Donald Trump, meron siya nabanggit lahat ng mga makikipag-ugnayan dito sa ICC. Marami pa pong mga bansa na nakikipag-ugnayan dito. In fact, nabanggit mga nag-finance pa rito. Maaari din po ba it's either mahagip sila nitong maging sanction ng US or maaari din ba na baka mas the more na mawala yung suporta nila, mas maraming mga bansa na titiwalag na at hindi nakikilalanin yung restriction na nila dahil nga dito sa naging hakbang na ito ng mga malalaking bansa against sa ICC. Nakikita nyo ba yung probability ng ganun, attorney? Well, in fact, as we speak, isang bansa na naman ang bumitiw. Ang bansang Venezuela ay bumitiw na sa ICC. At as early as 2021, nung ako ay tumakbo para sa International Law Commission, nagbabala na nga ang African Union. Lahat ng miyembro ng African Union na sabay-sabay silang bibitiw dyan sa ICC dahil ang pinupuruhan nga ng ICC ay puro mga taga-Afrika. Ang naging kasagutan nga ng ICC para sabihin hindi lang mga Afrikanong hinahabol nila, kinasuhan nila si Tatay Digong. So sa tingin ko talaga, ang mali ng ICC ay yung i-insist na meron silang jurisdiction maski wala na silang jurisdiction. Kasi hindi mo po pwede baliwalain ang soberenya ng mga bansa. Granting na baliwala nila ang soberenya ng Pilipinas, no? Paano naman yung soberenya ng iba pang mga miyembro, no? So ngayon nag-iisip sila kung ICC nga ay magpapatuloy sa kaso ng Pilipinas na malinaw na sinimula ng preliminary investigation matapos na tayo nagbitiw na, gagawin din nila yan sa iba pang mga miyembro. Kaya nga sa tingin ko, lalong mapapabilis ang pag-alis ng mga bansa sa ICC kung magpapatuloy ang kaso laban kay Tatay Digong. Having said that, I am encouraged by the recent decision of the ICC inviting further observations from the prosecution and the Council for the Victims on the issue of jurisdiction. Kasi sa totoo lang, sumagot na sila. Pero nais pang madinig ng korte ang mga argumento ng prosecutor at ng abogado ng mga biktima. Ibig sabihin, talagang pinag-iisipan ng korte kung paano didesisyonan yung motion to dismiss si Tatay Digong for jurisdiction. Kasi nga ang implication yan, pag nagpumilit ang korte na wala na talaga siyang jurisdiction, asahan nyo, mas marami pang bansa ang bibitiw sa ICC. Nabanggit mo kanina yung Venezuela. Mabigat pala yung naging pahayag ng President ng National Assembly. Quote ko lang, sabi niya dito, and I quote, "It is to demonstrate and denounce to the world the uselessness and subservience of an institution that should serve to protect the people," attorney. Punto ng Venezuela. Kaya nga alam mo, sabi ko kanina malungkot. Kasi yung ICC mismo, matapos itaguyod yan, at tayo na may aktibo talaga para inganyohin ang mga bansa sa buong daigdig na sumapi sa ICC, ang dahilan kung bakit nawawalan ng kumpiyansa ang mga bansa, hindi po pwede baliwalain ang soberenya ng mga malayang bansa. At dapat kilalanin ng ICC na po pwede lang sila magkaroon ng jurisdiction kapag malinaw na pumayag ang isang bansa. Dahil pag hindi sila pumayag, ang may karapatan lang lumitis na mga kaso nangyari sa kanilang mga teritoryo ay ang mga lukad na hukuman. Isa pa sa mga kilalang bansa pala, attorney, na nag-withdraw sa ICC is ang Hungary. Hungary. Yung, before Hungary, Burundi. Oo. So, sunod-sunod po yan. I think it will be a dominoes effect na dahil baka sumunod na ang entirety, yung kabuuan ng African Union.
Oo, nabanggit mo, African Union noong September 25, yung Mali, Burkina Faso, at Niger ay na rin, no? Nag-anunsyo na rin sila sa kanilang pag-withdraw. So, yung mga natitira pa dyan, may possibility titimbangin nila yan. Kasi kung gumagana naman yung hustisya sa kanilang mga lugar, bakit pa tayo aasa dito po sa ICC na hindi naman tayo siguro na panahon na nagkaroon tayo ng World War II. Kumbaga, di ba ito yung dahilan, attorney, kung bakit na po itong ICC sa panahon na yun? Well, kaya nga po sinasabi ko ay mas mabuti pa sa ICC na i-dismiss na ang kaso kay Tatay Digong dahil pag hindi nila dinismiss yan at malinaw-malinaw talagang hindi nagsimula ang preliminary investigation sa loob ng isang taon matapos magbitiw ang Pilipinas, mas marami pang magbibitiw. Dahil nga hindi papayag ang mga bansa na babaliwala ang kanilang soberenya. Attorney, may iba lang po ako ng topic kasi kayo po ay kabilang po. Alright, yun po, narinig natin ang reaction ni Attorney Harry Roque, who is a loyalist of Tatay Digong po, no? So what will happen to ICC? We don't know po, no? Kasi karamihan, there are several countries who are now contemplating or even already left, decided to leave ang ICC membership. And, you know, itong ICC, apart from Tatay Digong, no? They also issued a warrant of arrest kay presidente ng Russia, si Vladimir Putin, which ang Russia never recognized itong warrant of arrest. Instead, ang korte ng Russia decided that they also issue a warrant of arrest kay ito si Khan and ang mga ibang judges pa po, no? Prosecutor and judges ng ICC. So pwede din sila magawa yon as what they did to Tatay Digong. Ang Russia can also go and get itong mga prosecutor and judges ng ICC, no? ICC. And yun po ang sitwasyon ngayon dyan sa ICC. And apart from that, yun po na I already mentioned about ng freeze na ang bank accounts ng mga judges ng ICC. So what will happen? Even ang Japan is not happy. You just imagine, Japan is one of the biggest donors apart from United States of America. Ang United States of America, they already stopped giving contributions or financial assistance sa ICC po. Because itong issue na din po, no? May mga haka-haka, mga news na after sa 2029 mag-step down si President Donald Trump, may plano na naman daw po na to file a case against Donald Trump po for crime against humanity po, no? Mabuti lang hindi nang member ng ICC ang United States of America. So, what will happen kung wala na silang pondo? Who will be paying their salaries? Who will be paying their operational expenses dyan po sa ICC? And baka at the end of the day, bankrupt na po. And what will happen sa mga detainees? No? Sa mga detainees dyan po sa ICC. And there is a possibility na ma-release na ang mga detainees dyan po sa ICC. And that includes si Tatay Digong. Sana lang po that will happen because we still believe, maraming mga Filipinos still believe that when Tatay Digong was sent to the detention or custody of the ICC po, it was kidnapping and it's not a surrender. But ang gobyerno natin under the leadership of BBM, sabi niya po, nag-surrender po kasi may obligasyon din ang Pilipinas sa Interpol, no? So ang side naman ni mga Duterte po, they're saying walang jurisdiction ang ICC kay Tatay Digong. So yun po ang issue ngayon po. So let's see. I will continue to monitor po ang situation dyan po sa ICC and any developments, I will make sure that you will be properly informed. Lastly po, before I will conclude itong program natin for the day, December 19 po, let me share with you another brief lang ito po, footage
video clip ni Tatay Digong when he was still nasa Hong Kong po before he was turned over or when he returned back to the Philippines and turned over to the custody of the ICC by the Marcos administration po. He was so firm and from day one, he keep on saying na kung yan ang destiny niya po, then walang problema sa kanya. Let's watch and listen to this as a reminder lang po. Ang balita ko, may warrant daw ako po. Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na yung hinahabol ng mga putang ina. Ano man ang kasalanan ko na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Ang problema nito, ewan ko kung ang tingin ng ako'y raw yung o ganito na lang. Ito ganito na lang. O sasabi ko, assuming na totoo talaga yung naririnig ninyo, bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Kaya ako man ang higain ko na lang sa inyo, tunta, kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa eh. Hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, in the meantime, mag-contribute kayo, maski $5, $10, para paglabas ko sa presuhan, pagawaan ninyo akong monumento katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro eh. Akin ang Alright, yan po. That speech was made, I think, last year, March 11 ba yun, na huli sa kanya po, no? He came from Hong Kong. Yun ang last speech niya po sa mga overseas Filipino workers dyan po sa Hong Kong. So, totoo yun po. I totally agree with Tatay Digong. Let's assume, sabi ni Tatay Digong, siya na yan po, yun, they accuse him of crime against humanity po. Sabi niya, let's assume, ako yun. But he did it, hindi para sa kanya lang, hindi para sa kanya, hindi para sa pamilya niya po. He did it because he was very concerned ang welfare and interest of every Filipinos, especially ang mga future leaders natin, ang mga kabataan, no? Ang mga anak natin po. Sabi niya, assuming ako, but I did it para sa bayan natin, para sa Pilipino. And wala nang iba. Hindi, gusto ko yan na magawa lang to kill people. I did it for everybody, sa bayan natin, at saka ang mga Filipinos po. Kasi nakita niya po malaking problema.
tayo po sa Pilipinas. Ang droga po. That's why he did this war against drugs. And karamihan ng mga Filipinos po, if not all, we really appreciated what he did for us. Kaya nga, you cannot blame ang mga Filipinos. Hanggang ngayon po, we are still fighting for the freedom of Tatay Digong. So, yun po. This is it. This is what I want to share with you for today, December 19 na tayo po. 6 days more to go. Pasko na po. And again, maraming salamat for making me a part of your day today. I will continue to monitor mga activities dyan po sa Pilipinas, and I'll make sure mga kababayan ko, kapatid ko, kaibigan ko po dito sa Malaysia, especially mga Filipinos and mga Malaysians po, you will be properly informed when kung mayroon tayong mga latest updates, mga balita tungkol sa Pilipinas po. So at least you will be properly informed. So in the meantime, hanggang dito na lang si Nico, dito po sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. Ingat tayong lahat po. And let's prepare for Christmas and prepare for bidding goodbye, saying goodbye to 2025 and year 2025, and let's welcome year 2026. Hopefully, it will be a very, very, very good year for the Filipinos and for the world in general. Ingat, Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all. I'll see you in my next episode. Bye, and remember, I will always love you all.